Mga kapatid, hindi po nakakatulong ang paghuhusga sa taong nalulungkot. Amen? Lalong malulungkot ang tao kapag hinuhusgahan mo siya. Alam niyo po, minsan yan yung kasalanan ng mga ibang magulang sa atin. Kapag umiiyak yung bata, agad pinapagalitan natin. Anong sinasabi natin? Huwag kang iiyak. Tama na. Tigilan mo yan. Kung hindi, mapapalo ka. Masama po bang maging malungkot? Hindi po ba hindi? Being sad is a part of our life. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Wala naman pong on and off button ang nararamdaman ng tao. Wala po sa inyo ang control ng nararamdaman ng isang tao. Lahat ng nararamdaman natin ay totoo. All of our feelings are valid. Bakit meron mga ibang tao ayaw kang kausap? Kasi maaaring nagbukas sila sa iyo, nagsabi sila ng problema sa iyo, pero imbis na pakinggan mo sila, pinagalitan mo sila, hinusgahan mo pa sila. Mga kapatid, pag nalulungkot ang tao, huwag niyo po siyang huhusgahan, hindi nakakatulong sa kanya yan. At kapag nalulungkot ang isang tao, huwag niyo din pong ikukumpara yung sarili niyo sa kanila. Diba, naging ugali na natin yan? Pag meron kang kaibigan, nasasabihan ka ng kanyang problema, ikaw din, magsasabi ka ng problema sa kanya. Anong sasabihin mo? Buti ka pa nga, yan lang yung problema mo. Ako nga, ang dami-dami kong utang eh. Diba, ugali nyo din yan, kayong mga misis. Pag binubuksan ng mga mister nyo, yung kanilang mga problema, agad ikukumpara nyo yung sarili nyo sa kanila, sasabihin nyo, buti nga ikaw, yan lang yung problema ko. Ako nga, ang dami-dami kong trabaho dito sa bahay, problema ko yung mga bata, ang dami ko rin mga ibang trabaho. Mga kapatid, hindi po nakakatulong yung ganyang pagsasalita sa mga taong dumadaan sa lungkot. Anong pinakamagandang gawin? Just listen to the person. Just be there with the person. Just journey with the sad person. Mga kapatid, hindi naman po tayo para-parehas. Kung ikaw malakas ka, yung iba mahina sila. Kailangan nating unawain, magkakaiba tayo. Amen? Imbis na husgahan mo yung tao na dumadaan sa lungkot, anong magandang gawin? Tingnan niyo po kung anong ginawa ng Diyos. Nagpadala siya ng isang anghel kay Elijah. Pinakain siya. Sabi ng anghel, get up and eat. Hindi po pinagalitan ng Diyos si Elijah. Hindi siya pinagsabihan. Pinakain lang siya. Ganun po kasimple. At nung kumain daw siya, bigla siyang lumakas. Nagpatuloy siya doon sa kanyang paglalakbay. Ilang pong araw, ilang gabi, he traveled for 40 days and 40 nights. See, yung simpleng pagpapakain sa kanya, yun yung nagpalakas sa kanya. Yun yung naging dahilan bakit nawala yung kanyang lungkot. At ano po ang ibig sabihin ng pagpapakain? It is an act of love coming from the Lord. Yun pala yung gamot sa lungkot, ang pagmamahal. Understand this. It is not the food that strengthened Elijah, but it is the love of God that gave him new strength, new life to continue. Oo nga naman po. Kahit na sa sobrang dami ng pagkain, ihahanda mo, ipapakain mo sa tao. Kung masama naman ang loob mo habang nagpapakain ka, nalakas ba ang taong yan? Magiging masaya ba ang taong yan? Makakatayo ba ang taong yan mula sa kanyang lungkot? Di ba hindi? Kung gusto niyo po na lumakas ang isang tao, anong kailangan natin gawin? Oo, pakainin mo siya. Oo, tulungan mo siya. Oo, gabayan mo siya. Pero wag na wag niyong kakalimutan. Gawin niyo ang lahat ng may pagmamahal. Amen? Love a person. It will cure their depression. It will remove their sadness. At ang mabuting balita, ang pagmamahal ng Diyos, nagkatawang tao na sa katauhan ni Jesus.
Dati po, tinapay lang ang binibigay ng Diyos. Pero ngayon, sa panahon natin, mismong anak na niya ang binibigay niya sa atin. Sobrang pinagpala po tayo. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Feel that love coming from God. And see your depression, your sadness, your sorrow will melt, will vanish. So ano po ang magandang gawin pag depressed ka? Hayaan mo na mahalin ka ng Diyos. Ganun lang po kasimple. Tanggapin mo ang pagmamahal ng Panginoon. At saan natin matatanggap ang pagmamahal ng Diyos? Ang pagmamahal ni Jesus? Unang-una na dyan sa kanyang salita na mababasa nyo sa Biblia. Always read the Bible. You will feel the love of God in His Word. Pero pangalawa, ang pagmamahal ng Diyos ay matatanggap mo, mararanasan mo sa panalangin. Dahil pag tayo ay nagdarasal, tinatanggap naman natin ang banal na Espiritu. The Spirit of love, we receive it when we pray. Amen? At sa pamamagitan ng sakramento ng misa, tinatanggap natin ang katawan at dugo ni Kristo. That is the first step. To deal with depression, do not judge. Huwag kang maghusga. Just love. Tanggapin mong pagmamahal ng Diyos. Tignan niyo po yung tenga. Bakit po mahalaga yung larawan ng tenga? Kasi po, kung ikukumpara niya po ang itsura ng tenga ng tao at yung itsura ng sinapupunan ng tao, pareho na pareho ito. The ear is like the womb. Lalong-lalo na po pag merong bata sa loob po ng sinapupunan. Magkamukha po ang itsura ng tenga at yung pong sinapupunan ng ina. Ano pong ibig sabihin nito? Na ang tenga natin ay parang sinapupunan. Na kung ano man ang dumadapo dyan na naririnig mo, lumalaki, tumutubo, nagkakaroon ng laman. Kaya nga, kung nakikinig ka sa masama, anong iyong mararanasan, mararamdaman? Masama. Kung nakikinig ka sa mabuti, ano po ang iyong mararamdaman, mararanasan? Kung hindi, mabuti. Ito lang po ang aking pinagtatakan. Bakit tayong mga tao, alam na natin na pag may nagchichismis sa atin, pag may naninira sa atin, ang hilig pa nating nakikinig sa kanila. Di po ba? Pag merong nakapagsabi sa'yo, uy, nabasa mo ba yung pinos ni ganyan? Parang ikaw yun ah. Anong gagawin natin? Pupunta tayo do sa Facebook niya, do sa profile niya, babasahin mo. Ako nga to ah. Magre-react ka, magwawala ka, makikipag-away ka. Bakit pag may nagpaparinig sa'yo, ang hilig mong binibigyan ng oras at panahon, sumasama ang iyong loob, umiiyak ka. Yung iba gusto pa nga magpakamatay dahil daw hindi sila tinitigilan. Meron naman tayong pwedeng gawin Di po ba? Kung ayaw mo yung sinasabi nila tungkol sa iyo, edi umalis ka. Kung hindi ka naman makaalis, edi magbingi-bingian ka. Ang galing nga natin minsan magbingi-bingihan sa mga nagpapalimos sa atin Di po ba? Pag ayaw mo yung isang tao, ang galing mo, natakpan, ignore, wag pansinin yung mga taong yan. Pero bakit hindi natin maiwasan na maging bingi sa mga masasamang pananalita ng iba tungkol sa atin? Nakakapagtaka, pagdating sa paninira, pagdating sa masama, ang bilis nating makinig. Pero pagdating sa mabuti sa salita ng Diyos, bakit bingi tayo? Bakit napakalayo natin? Bakit hindi natin naririnig? Bakit hindi natin pinapansin? Bakit hindi natin binibigyan ng oras, ng panahon, ng atensyon? Isang mabuting balita ang binibigay ng Diyos sa atin kung makikinig tayo sa salita ng Diyos. Sabi niya, ang pakikinig sa kanyang salita ay parang pagtatayo ng bahay. Isipin niyo po yon. Kung maririnig mo, papapasukin mong salita ng Diyos sa iyong tenga na parang sinapupunan ng ina. Yan ay tutubo ng grasya at ng biyaya sa iyong buhay. Magkakaroon ka daw ng bahay, ng tahanan. Pero hindi po natatapos doon. Huwag ka lang makinig. Sana buhayin mo yung iyong napakinggan.
Dahil pag narinig mo at kumilos ka, sinundan mo ang kagustuhan ng Diyos, hindi ka lang pagkakalooban ng bahay, pero matibay, matatag na bahay. At higit pa doon, sabi niya, yung mga nakinig at naging tapat na binuhay nila ang salita ng Diyos, sila ang papapasukin ng Diyos sa kanyang kaharian. Sabi niya, hindi naman tayo huhusgahan sa dami ng mga salita ng ating binatawan. Pero ang titignan ng Diyos, ang babalikan niya, ang paghuhusga niya, paano ba natin binuhay yung ating napakinggan sa Kanya? Paano tayo magkakaroon ng grasya? Kung yung mga iba sa atin, paminsan-minsan lang nagsisimba at nakakarinig na salita ng Diyos. Amen? Kaya huwag kang magtaka, bakit wala kang grasya, pagpapala, bakit wala kang bendisyon na natatanggap ngayon? Baka mas malapit ka pang nakikinig sa masama, sa paninira, kesa sa salita ng Diyos, sa kanyang kagustuhan, na tunay namang nakakapagpalakas sa atin at nakakapagbigay ng buhay. When you are depressed, read the Bible. Listen closely to the Word of God. When you are sad, go to Mass. Listen to the Word of God in the Mass. Tingnan nyo nga po si San Agustin, dating taong makasalanan. Lahat ng mga kasalanan tinikman, pero bakit nagbago? Napadaan lang sa simbahan at narinig ang sermon ng pari, si San Ambrosio. Ang salita ng Diyos dumapo sa kanyang tenga at ito po ay namunga o musbong, sinilang sa kanyang puso. Dahil lang sa simple na salita ng Diyos, ito po ang simula ng pagbabagong buhay niya. At dito din po sinilang ang isang banal na tao. Kaya mga kapatid, tandaan niyo po ito. Pwede mong piliin kung ano ang iyong pinakikinggan. Huwag kang maging biktima ng paninira ng ibang tao. Huwag mo nang hanapin yung mga masamang sinasabi nila sa iyo. At sana takpan mo ang iyong mga tenga pag nakakarinig ka ng masama. Dahil tandaan mo, anuman ang pumasok sa iyong tenga, yan ay mamumunga at lalaki sa iyong puso, sa iyong damdamin. Diyan ka nakakaranas ng masama dahil nakinig ka sa masama. Hanapin natin, pakinggan, ang mabuting salita ng Diyos. At subukan nating buhayin ito sa ating buhay. Makikita mo magbabago ang iyong karanasan o magiging masaya ka. At hanggang sa susunod na buhay, ikaw ay papapasukin ng Diyos. At tatanggapin mo ang luwalhati, ang ligaya, ang liwanag ng Diyos. Nung pong minsan, meron pong isang kwento tungkol sa isang babae. Siguro nagsawa na po siya sa kanyang asawa. Dahil araw-araw na lang nag-aaway sila, kahit na nangangako itong kanyang asawang magbabago na, palagi pa rin po niyang nahuhuli. Bibisyo ng bababae, nakikipagsugalan. Kaya po para hindi na masaktan at maiwasan ang pag-aabuso dito sa babae, nakipagkasundo po siyang makipaghiwalay na lang. At nung naghiwalay sila, pinalad naman po siyang makapag-abroad at doon po siya nagtrabaho para maalis yung isip niya dito sa kanyang masamang karanasan sa kanyang asawa. Pero dahil wala po siyang anak, ito pong kanyang mga kapatid, alam na marami siyang pera, bawat may pangangailangan, humihingi po sa kanya. Pag mag-graduate ang kanyang mga pamangkin, tatawagin siya, humihingi ng pera. Pag wala silang pambayad ng kuryente, tawag sila, hihingi sila ng pera. May ultimong birthday o outing, hihingi ng pera. Siya naman po, dahil wala namang pamilya, binibigay. Pero hindi po ba pag kahit nagaano ka kabait, napapagod ka rin? Dahil mag-isa po nakalayo sa kanyang pamilya, minsan pag siya po ay nagdadasal, nalulungkot siya, nadidepress siya, sinasabi niya sa Panginoon ganito, Panginoon, buti pa yung aking mga kapatid. Umaasa lang sa akin. Hindi nila kailangan magtrabaho, kamukha ko, tatlo-tatlo ang aking trabaho. Buti pa sila, sama-sama sila, ako, hindi naging matagumpay, successful yung aking marriage. Buti pa sila. Hanggang isang araw po, nagising itong babae. Medyo malabo yung kanyang paningin. Pumunta po siya sa hospital, nagpatingin siya sa doktor, at pagkatapos po ng examination, sabi po na may cancer siya sa mata.
at kailangan operahan, alisin yung kanyang mga mata. Kung hindi, baka ito ay kumalat at baka ikamatay pa niya. Ito pong babae lalong na-depress. Kaya naman, siya po ay nagdasal, papatulong sa Diyos, humihingi ng tawad sa Diyos kung ano man ang kanya naging pagkukulang. Dumating po ang panahon na kung saan maooperahan na siya, binuksan ang kanyang mata. Pero nabigla itong doktor, wala pong nakitang cancer. Kung hindi, meron daw pong isang rare fungus o bakterya na nasa likod ng kanyang mata. Yun lang po palang kailangan gawin ng doktor. Alisin yung bakterya at pagkatapos makakakita na siya. Pagkatapos po ng operation, pagkagising po ng babae, nabigla siya dahil ina-expect niyang bulag na siya. Pero hindi, nakakakita pa siya. In-explain po ng doktor kung ano ang nangyari at laki po ng kanyang pasasalamat sa Diyos. Dito po niya napagtanto na may tinuturo ang Diyos sa kanya. Ang huwag tignan yung mga bagay na wala sa kanya. Kaya magsimula po noon, nangako itong babae na titignan lang niya at papasalamatan kung ano ang nasa buhay niya. Maganda din po itanong yon, hindi po ba? Saan natin ginagamit ang ating mga mata? Where do you use your eyes? What are you looking at in your life? Sabi po nila, ang buhay ng tao ay parang isang baso. May laman. But it depends with you. How do you see your life? Do you see it as half empty or half full? Hindi naman pwede ang buhay ng tao puno. Wala pong perpektong buhay. Amen? Hindi naman ibibigay ng Diyos sa iyo lahat. Hindi naman ibig sabihin na mayaman ka na, maganda ka na, wala nang away sa pamilya nyo. Hindi. Siguradong merong kulang, siguradong merong problema. Pero ang tanong, paano mo nakikita ang iyong buhay? Kulang o meron? May laman. At tandaan niyo po ito, my dear friends, sabi po nila, for a happy heart, look at your blessings. But for a sad heart, look at what's missing. Gusto mong maging masaya ka? Tingnan mo ang pagpapala ng Diyos sa iyo. Pero kung gusto mong maging malungkot, maging depressed, mag-alala, palagi mong tingnan ano ba yung wala. Yan po yung dahilan bakit nagreklamo yung mga nakipagtrabaho. Hindi man sila mapagpasalamat na may kumuha sa kanila. Hindi man nila nakita na sila'y binayaran na. Pero bakit daw sila nagagalit? Kasi meron silang hinihintay, meron silang hinahanap, meron silang expectation. Gusto nila, higit pa ang tatanggapin nila. Saan nanggaling yung ganyan na pag-iisip at paniniwala nila? Dahil daw, tinitignan nila yung mga ibang katrabaho nila kung ano ang tinanggap nila. Yan yung problema, they compare themselves with others. At nung ikinumpara nila ang kanilang sarili sa iba, ano yung naramdaman nila? Inggit. Tandaan niyo po yan. Kung tinitignan mo ang buhay ng ibang tao, sigurado kang maiinggit. Amen? At pag ikaw ay inggit, hindi malayo na ikaw ay galit. Ulitin nyo nga po, ang inggit ay galit. At ang mga galit, siguradong pangit. Amen? Kita na po ba kayong nag-aalboruto na nagbibisit, nagdadabog na maganda? Magkaganda-ganda ng tao, may galit sa puso niyan, hindi niya maitatago, magkukulubot ang kilay niya, papangit siya. Yung kapangitan na yun nag-uumpisa sa puso, sa kaluluwa ng isang tao. Ano ang panlaban mo sa inggit, pasasalamat? Amen? Comparison is the thief of joy. Uulitin ko po. Comparison is the thief of joy. Nananakaw ang iyong tuwa pag kinukumpara mo ang sarili mo sa iba. Kung meron tayong isang kasalanan na ginagawa sa ating sarili, madalas, ano po yun? Yung kinukumpara natin ang ating sarili sa iba. It is a sin that we do to ourselves. And we hurt ourselves when we compare yourself to others. Tandaan niyo po yan. Di po ba? Do not compare yourself to others. Why? It is unfair to you. Hindi makatarungan ang ginagawa mo pag kinukumpara mo sarili mo sa iba. Bakit? Dahil kailangan natin tanggapin tayo mga tao, iba-iba tayo.
Iba-iba ang ating mga magulang, iba-iba ang ating mga pinanggalingan, iba-iba ang mga oras sa kung saan tayo pinanganak. Iba-iba ang ating mga diskarte, iba-iba ang ating pag-iisip. Kahit naman ang mga kambal, magkaiba yan. It is unfair to compare yourself with others. Lalong-lalo na hindi mo naman alam kung anong pinagdadaanan ng iba. Naiinggit ka dahil ang iba, nakakapag-abroad na sila, nakakapagbakasyon sila. Hindi mo alam kung ano yung hirap na pinagdaanan nila, kung paano sila gumapang, mag-umpisa. Hindi po ba? Kung magkukumpara ka ng sarili mo, ikumpara mo lang sa iyo. Compare yourself with who you are yesterday. Because we should strive to be better than who we are yesterday. Yun yung pinakamagandang pagkukumpara. Ako ba ay nagiging mas mabuti? Ako ba ay nagiging mas banal? Ako ba ay nagiging mas mapagmahal araw-araw? Amen? Sa susunod po na magrereklamo kayo, tandaan nyo ito. Kung sa tingin mo, kakaunti ang pera mo, pasalamat ka pa rin. Bakit? Meron tao, baon na baon sa utang, walang-walang pera. Amen? Sa susunod na magrereklamo ka, lalong-lalo na yung mga anak niyo po, na hindi masarap ang pagkain, sabihin niyo po magpasalamat. Bakit? Merong mga bata, merong mga tao, hindi kumakain, walang pagkain. Sa susunod na magrereklamo ka, maliit ang bahay niyo, pasalamat ka. Kasi merong mga ibang tao, pangarap nila yung maliit mong bahay, wala silang bahay. Amen? Sa susunod na magrereklamo ka na maliit lang ang sasakyan mo, tandaan mo merong mga tao, naglalakad lang, walang sasakyan. Sa susunod na magrereklamo ka kung isa kang magulang, na maldita yung anak mo, rebelde, matigas ang ulo, tandaan mo, merong mga ibang magulang nangangarap magkaroon ng anak. Amen? At sa susunod na nagrereklamo ka, sinasabi mo, napakarami mong problema, ano pong kailangan nyong gawin? Ngumiti ka. Smile. Bakit? Magkano po ang ngiti nyo? Magkano pong ngiti ngayon? Ha? Di ba libre lang? Kung kaya mo pang makangiti, ngumiti ka. Dahil ang ngiti mo, pangarap yan ng mga taong may sakit, may karamdaman, na kahit na gusto nilang ngumiti dahil sobrang sakit na kanilang tiyan ng paa, nagdadialysis sila, nagkikimo sila, gusto nilang ngumiti, hindi sila makangiti-ngiti. Ikaw hindi ka nagkikimo, hindi ka nagdadialysis, hindi masakit ang paa mo. Yung iyong health, sobra-sobra yan sa 1,000,000. Amen? Magkano po ang naho-hospital ngayon? Kung na-hospital ka, ubos ka. Amen? Kaya kung wala kang sakit, ngumiti ka. Meron palaging dahilan para magpasalamat sa Diyos. Dahil pag tayo nagpapasalamat sa Diyos, isa lang ang ibig sabihin, may utang na loob tayo sa Diyos. At tanong ko po sa inyo, sinong gusto niyong binibigyan? Sinong gusto niyong palaging tinutulungan? Yung marunong magpasalamat o hindi nagpapasalamat? Yung nagpapasalamat, hindi po ba? Sinong gusto mong tinutulungan? Yung may utang na loob o walang utang na loob? Yung may utang na loob, hindi po ba? Sinong gusto mong tinutulungan? Yung nag-appreciate o yung nagre-reklamo pa? Yung nag-appreciate. Tandaan niyo po, what magnifies the blessing, what multiplies the grace of God is always thanksgiving. Kung gusto mong dumami ang pera mo, magpasalamat ka muna. Amen? Gusto mong dagdagan pa ng Diyos ang buhay mo, kahit na nasasaktan ka, nahihirapan ka, magpasalamat ka sa Diyos. Kung naiinis ka dyan sa asawa mo, pasalamatan mo ang Diyos. Tignan mo yan habang nagpapasalamat ka, gaganda yan, gwagwapo yan. Di po ba? Ano ang nakakapaggaan sa ating buhay? Hindi po yung mga bagay-bagay na nasa labas, kung hindi ang nasa loob. Exercise the muscle of gratitude. Because with gratitude, you will become great and God will bless you more. Amen? Yeah, every day, araw-araw, pagkagising po natin, sabihin natin, Lord, thank you for the blessing. Thank you for the gising. Yun lang po, sapat na. Magiging masaya kayo at aapaw ang grasya ng Diyos sa buhay niyo.